Sa kamay ni BBM, meaning he can solve our problem. Nasa ating lahat, ang solusyon nasa Panginoon Diyos, pero Him being President, iba siya sa ating lahat sa mata ng Diyos. Iba siya sa ating lahat. I can repent for myself, the pastors, and all of us can repent for ourselves. But only Him as President can repent for the nation in front of God. Dahil siya yun. Siya yun. So, ibang dating po nun. Sinabi niyang magsisi lahat. Ibalik lahat ng ninakaw. Kundi, may paglalagyan kayo lahat sa akin. Baguhin ang sistema. Hindi ba ginagawa ng kanya? Pinagbabawal na nga niya ng dynasty. Party siya. Pina-open na niya, pinagawa na niya transparent. Pinagawa na niya transparent ang deliberation, ang pondo. Nagpapatayo na siya ng independent council. Ginagawa na po niya kasi kaya niya. Pero, kulang po ang political solution. Yung po point dito Pagka wala tayong spiritual revolution. So yun po aking panawagan dahil lahat naman tayo. Kasala one way or another. But then, at hindi rin ito unang beses na nakita natin ito sa kasaysayan. Naalala ko storya ni Haring David. Si Haring David, pinuntahan mo ng prophet Nathan. Sinabi, inagaw mo yung asawa ng security mo Dapat mamatay ka ayon sa iyong sariling pag-uusga. Si Haring David po ay hindi nagmalaki doon sa mga propeta. Kaya nga po, ayoko sana umupo talaga rito. Pero sabi ng mga kasama ko, umupo ka. So, huwag nyo na lang po akong tingnan kung naman pagkakakilala nyo sa akin. Pero pakinggan nyo na lang po ang sinasabi ko. Si Haring David, murderer, adulterer, nagsisi. Iyak lumugod, iyak. Kaya ako siya pinagpala. Same thing with all of us. Diba? Now with the President, probably this is, ayoko manisi, pero ito ang nahaharap sa ating lahat So, imbis na pagtakpan, imbis na katakutan, kung ano man ang magiging resulta, harapin na lamang po at yakapin at sama-sama natin baguhin. Yung connected to your tanong, hindi kasi ako naniniwala doon sa unless kaya ganun, yung show of force, kahit 3 million kayo mag-market dyan, ipakita nyo sa presidente kayo. Unless magkaroon siya ng repentant na heart. Sa Bible kasi mayroong isang classic example. Isang tao lang si Moses, naligtas ng 2 million buong bansa. Yung 2 million ay representative ng Israel. Isang tao lang na sumunod sa Diyos. Halimbawa, si Presidente Marcos, hindi man siya ang gamitin ng Diyos, pero may isang Moses na pakinggan niya. Pwede magkaroon ng turnaround ng bansa natin. Kung makikinig lang siya. Kasi ang papel talaga ng church is to speak in the government. Yun ang trabaho namin, hindi makailang sa gobyerno, kundi magsalita o ano ang gusto ng Diyos na mainig ng leaders. At kung ang leaders ay humble enough at sabi nga, magtumalikod, mag-recognize niya, meron talaga siya kasalanan. Pwede talaga mag-turnaround. Yun ang kailangan ng people power, military, junta. Hindi kailangan yun. Isang tao lang. Ang Diyos po kasi, nakita ko sa Bible, hindi naman siya mahilig gumamit ng masyadong maraming. Gusto nga ng Diyos, konti lang. Kaya 12 lang ang ginamit niya. He changed nations through the course of history. 12 disciples. At it doesn't change. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ganun pa rin siya ngayon. Kaya ito naniniwala ako, ang liit lang ito. Iba nga siguro, makakao lang sa amin. Para lang kayo sa lusog sa daliri. Sino ba naman kayo? Pero kapag ang Diyos ang gumalaw, sabi, do not despise small beginnings. Yun nga daw, rebadura. Alam niyo, yeast, konti lang yan, sabi ng Diyos. Pero pag hinalo mo yan sa lump of yung harina, mag-aalsa. Maliit lang.
Nabaliktad kasi nangyari sa Pilipinas eh. Nagsimula sa konting kurakot, naging bebadura sila. Yung konting kurakot, kasi hindi pinigilan, tumahimik ang church, lumaki ng lumaki yun. So ngayon, i-reverse natin, yung church, maliit lang kami o konti lang kami, pero pwede kaming gamitin ng Diyos as a yeast, no? Multiplying effect. Basta magpagamit lang sa Diyos. Hindi ayaw ng Diyos na marami kasi ang glory mapupunta doon sa tao. Kaya ang Diyos sa history po, pansin ninyo, gumagamit siya konting-konti na para ang pasasalamat sa Diyos natin ibalik. Hindi kay Greco, hindi doon sa mga Duterte, hindi kay... Sa Kanya, sabi ng Bible, I will share my glory to no one. Ayaw ng Diyos na may kahati. Kaya kung babaguhin ng Diyos itong bansang Pilipinas, ako gusto kong makabilang doon sa kanila. That's my take. Yung tanong ni Brother Rod, may takot pa ba ako sa Diyos? Ito po ang assessment ko personal. Wala na akong takot ang Pilipino sa Diyos. Kasi mas takot pa nga tayo sa political dito, kaysa sa Diyos. Ang iba nga takot pa nga sa boss niya kaysa kay Lord. So tingin ko yun ang gusto yun ang gusto ng coalition natin. Umalik ang takot ng family, ng gobyerno, ng religious group kay Lord. Pangalawang tanong niya, mahal pa ba natin ang bansa? Tingin ko po parang hindi na. Mas mahal pa natin yung political party kaysa sa bansa. Kasi ang resulta niya, division and disunity. So tingin ko, yun din ang reason bakit may ganitong usapin. Itong coalition, itong movement na ito. Para ibalik ang pagmamahal po ng Pilipino sa bansa. Kasi mas mahal pa natin ang mga political parties at pang-affiliation natin. Yung may takot pa ako sa Diyos, mas takot pa nga tayo sa China yata eh. Yata. Kesa sa Diyos. So tingin ko itong dalawang tanong na ito, yung sana ang ma-address nitong coalition na ito na ibalik ang takot sa Diyos at ibalik ang pagmamahal. Kay Presidente dapat isasala, command responsibility ng Presidente, ang siya mismo ang unang lumuhod sa Diyos. Genuine na pagluhod. Authentic na pagluhod. Samahan ng gobyerno, samahan ng gabinete, samahan natin. Ako rin po, kasama po ako. Basta lumuhod, umamin. Hindi gumawa ng grupo na mag-i-investigate. Hindi po. Umamin po. Umamin. Kasi pag umamin ka, ginawa niya ni King David, Psalm 51, umamin siya. Umamin si Josiah. Umamin yung King of Assyria. Lahat po sila umamin. Kapag ang bansang ito ayaw umamin, tatagal po ang struggles natin. Marami pa hong dilubyong darating at marami pa hong mamamatay pag hindi po tayo umamin. So kailangan po umamin po. At sino mamumuna nun? Hindi po kami. Maliit lang po tayo, hindi tayo paginiwalaan. Ang dapat umamin, yung binigyan ng mandate na pangunahan sa 6 na taon ng bansa, yun po. At ako, hindi ko sa husgahan. Ang gagawin ko po, sasamahan ko po siya. At sasamahan siya ng coalition. Thank you. Okay, question please. Come on. Sir. Yes, please. Identify yourself. Yeah. Hindi, okay na. Sige, malakang. Sir, Guboy, sir, from Road News. Sir, alam kong napakahirap humarap sa ganitong lalo ang Diyos ang pinag-uusapan sa ita at ang problema ng Pilipinas. It's a part of you. Paano nyo mapupuntin sa mga tao kung repent, repent. Gagawa ko muna ng kasalanan bago mag-repent. Ganun ang nangyayari ngayon. Being you, paano nyo mapupuntin sa mga yung sinasabi ng presidente, gagawa bago salitaan nila yan. Maraming mag-udyok na tama ang sinasabi, pero salita lang naman yan, walang aksyon. Baka sa part of you bilang bishop o bilang ginagamit ka ng taas o sa sinasabi mong pagbabago, paano nyo mapupuntis mga May isang word na po, no, bilang pastor. Again, sa perspective ko ito bilang pastor, hindi sa media, politicians. Consistency. Kasi kami, dahil sa 32 years ko po pastor, yung nag-umpisa kami na parang imposible.
Katulad ngayon, parang imposible ang sitwasyon. Pero, naging consistent na kami. We believe there's always hope, and with God, all things are possible. Yes, medyo. Ngayon, kasi ang politics gusto niya laging shortcut, mabilisan. Kasi may term sila, 3 years. Yun, nagmamadali lagi. Ang gusto niya, yung mga half-baked na mga projects and results na hindi naman long-term. Ito ang problema ng politicians at minsan nakukuha ng mga pastor yung kanilang mindset. They're not preparing for the next generation. Kasi generation ang piniprepare natin. Ang politicians, ang problem, they are preparing for the next election, not for the next generation. Yan ang problem. So ngayon, ang hope namin, ang prayer namin, kaya nagpe-pray kami, na mapasok namin, siyempre, tsagaan yan, hindi yan madali, it's a tall order, na si congressman, si mayor, makinig ng word, magkaroon ng fear of God, magkaroon ng faith. Kasi yan sila, yun yung mindset nila, politician yan eh. Kaya ang mga propeta in the history, pinagpupugutan ng ulo yan. Mas maraming propeta ang pinatay kaysa sa pinakinggan. So that's the same pathway that we're taking. We are not expecting too much kasi alam namin, matigas ang ulo, sanay na sila sa kanilang ways, may kapangyarihan sila, kakalasing kasi yan, pera, kapangyarihan. Talaga may possibility, hindi makinig. Pero I believe na consistent lang kami, ang church. Ako, mawawala ako rito, pero may mga disciples ako na mapapatuloy. No, meron kaming goal, meron kaming battle cry, na ang city namin, hindi ka na sa city ako, mayroon namin si John Ray Chanco, congressman namin si Obi. Sabi ko, kung hindi ko man makita in my lifetime, pero yung next generation, sigurado may mangyayari yan, kahit ako laki ng bundok. Sabi ni Lord, pag sinabi mo sa bundok, na umalis siya, hindi ka nag-alinlangan, aalis siya. Hindi ibig sabihin yun, tatanggalin ng Diyos yun. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng pala eh. Papalahin mo yan, yung bundok na yan. And eventually, kung 10,000 ka tayo na magpapala ng bundok, kung yung politician na yan ang bundok ng problema, ang bundok ng corruption, but if we believe that God is with us and we are consistent, hindi tayo magbabago, tigil-tigil isang pala. Kahit ano laki ng bundok, tigil-tigil isang pala. Yung bundok, sinabi ni Jesus yun. So kahit anong tigas nitong mga politicians na ito, if we do not doubt, and we believe that this nation can rise again, nagpe-pray tayo. Kaya nga, prayer is so powerful. Hindi people power. Ang power na reside sa Diyos at sa church. Imagine kung meron lang, may maniwala sa amin, ay 5,000 na. Tingin-tingin isang pala tayo. Yung bundok na yan, mawawala, tatanggal yan. Pero be consistent. Kasi nga, wala eh, pabago-bago, ang church, ang mga religious people, pag-pabor sa iyo yung kaupo, nakinig. Makinig ka na kapag hindi kayo pareho ng pagdiran. So that's not good for the church. Dapat ang church ay standard ang salita ng Diyos. Hindi standard ni Mayor, standard ng salita. And we have to be consistent because the word of God will never last. Heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Tulad tayo. Consistent. And I believe yung tanong mo, it may seem impossible right now. But who knows, maybe tomorrow, next election, or the next president, may mangyaring malaking supernatural move of God by using us. Hindi kasi pwede mapago bansa na walang gagamitin ng Diyos. May Moses nga eh, may Joshua nga eh, may Pablo nga. Si Jesus nga bumaba pa nga eh, sa lupa. Hindi sa langit, sinabi na, okay, bago na ang bansa. Hindi, bumaba nga ang Diyos. Para magtrabaho. Okay? Greco, pre-election next year, di ba? Election? Barangay. Parang